Ang kwentong ito ay mula sa isang aktwal na pangyayari noong taong 2003 sa Cebu. Gutom sa trabaho ang dalagang si Laika, kaya kahit anong oportunidad ay pinapatos niya. Isang araw, nireto siya ng kanyang ina sa kababata nito nga si Aling Taba na may karinderya sa isang baryo. Maganda ang alok ni Aling Taba, maayos na pasahod, libreng matutuluyan at libreng pagkain para kay Laika. Dahil malayo ang karinderya, mula sa kanilang bahay, doon na rin siya titira kasama si Aling Taba. Dahil buwang tiwala ng kanilang pamilya sa kababata ng ina, hindi na sila nagdalawang isip na papasukin si Laika bilang kusinera sa karinderya. Sobrang saya ni Laika. Gustong-gusto niya ang oportunidad na ibinigay sa kanya ni Aling Taba. Bukod sa maganda ang alok, mabait pa ito, kaya kampante siyang hindi sila magkakaproblema. Pagdating niya sa baryo, agad niyang napansin ang karinderya ni Aling Taba. Maganda, malinis at maaliwalas, yung tipong hindi ka magdadalawang isip na kumain kasi halatang maayos ang pagkakaluto ng mga pagkain. Ipinakita rin niya agad ni Aling Taba ang magiging silid ni Laika. Simple pero maganda, parang hindi silid ng isang kusinera. May kasama din siya sa loob ng karinderya, si Harold, mas matanda lang ng 3 taon sa kanya. Tahimik ito at may sarili ding kwarto. Si Aling Taba naman ay umuwi sa sarili niyang bahay tuwing magsasara na ang karinderya sa gabi. Sa unang araw ni Laika, hindi muna siya pinagtrabaho. Hinayaan lang siyang maglibot sa karinderya at manood kina Aling Taba at Harold para alam niya na agad ang gagawin kapag siya na ang nakasalang. Maayos ang galaw sa karinderya, ang daming tao, siksikan ang mga lamesa at halos walang bakanting upuan. Ayon kay Aling Taba, kabisado na daw niya lahat ng pangalan ng karamihan sa mga kumakain dahil halos lahat ay suki. Bentang-benta rin ang dinuguan. Iyon daw ang laging nauubos. Napansin ni Laika na dinarayo talaga ang karinderya kasi may mga parokyanong halatang galing sa ibang lugar, malayo pa sa baryo. Tanghaling tapat noon nang may isang sasakyan na huminto sa harap ng karinderya. Napansin ni Laika na para bang inaasahan ni Aling Taba ang pagdating nito. Bumaba mula sa may sasakyan ang isang lalaki. Medyo may edad na at may kakaibang aura. Normal lang sa unang tingin pero habang tinititigan mo, parang may kung anong nakakatakot sa itsura niya. Parang hindi tao. Lumapit ang lalaki kay Aling Taba at narinig mismo ni Laika ang sinabi nito. Yung espesyal na ulam mamaya. Dadaanan namin yan na madaling araw. Kasunod nun, iniabot ng lalaki ang isang makapal na bungkos ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Laika. Anong klaseng ulam yon para bayaran ng ganoong kalaking halaga? Napansin din niyang tumingin si Aling Taba kay Harold at si Harold naman ay tumango. Parang naintindihan ang sinabi ni Aling Taba at hindi na kailangan pang ipaliwanag. Pagkaalis ng lalaki, tila walang nangyari. Bumalik sila sa kanilang normal na gawain pero si Laika hindi mapakali. Nagsimulang maglaro sa isipan niya ang tanong na, anong meron sa espesyal na ulam na yun? Bandang hapon, nagpasya na si Laika na tumulong sa karinderya. Nagluluto na ulit si Aling Taba ng mga bagong potahe dahil naubos na ang karamihan. Marami pa raw kasi darating na kakain mamayang gabi. Si Laika ang inutosang maghatid ng mga ulam sa mga mesa. Habang paikot-ikot siya sa karinderya, napansin niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao. Parang may takot o parang may alam silang siya lang ang hindi nakakaalam. Pagkaabot niya ng isang ulam at pagtalikod niya, narinig niya ang isang lalaki na nagtanong. Aling Taba, bago ba to sa mga putahe mo? Ngayon ko lang nakita. Napangiti si Aling Taba pero may halong pag-aalangan. Parang pilit at malamig. Tapos sinulyapan niya si Laika ng makahulugan.
Isang tingin na para bang sinasabi nga, "Huwag mo yang pansinin." Hindi man sinabi ng direkta, ramdam ni Laika ang babala sa tingin ng matanda at sa loob-loob niya, nagsimula na siyang kabahan. Bandang 10:00 ng gabi pa daw sila magsasara. Ganoon daw talaga sa karinderya. Marami pa kasing kumakain kahit gabi na, kaya halos hindi sila magkanda-ugaga sa pagkilos. Nang oras na ng pagsasara, umalis na si Aling Taba. Iniwan na silang dalawa ni Harold. Sila na raw ang bahala na magligpit at maghanda para bukas. Gustong-gusto sana makipagkwentuhan ni Laika kay Harold, pero tila hindi ito interesado. Sobrang lamig ng pakikitungo at ni hindi man lang siya tinitignan sa tuwing nagsasalita siya. Maya-maya, oras na ng tulugan. Ngunit nakaramdam ng pag-ihi si Laika, kaya napilitan siyang bumangon at sa pagpunta niya sa banyo, nadaanan niya ang kusina. Doon niya nakita si Harold, abala sa pagsasaayos ng mga sangkap. At sa isip ni Laika, baka iyon na ang espesyal na ulam na tinutukoy ng lalaking dumating kanina. Nagmadali man siya, sinigurado niyang masusulyapan ang niluluto ni Harold. Agad na umagaw ng pansin ang isang karne sa mesa. Hugis hita. Hindi siya sigurado kung pata ba yun ng baboy o hita ng tao. Kasi ang haba nito, hindi normal na karaniwang paa ng baboy. Pagkatapos niyang umihi at muling dumaan sa kusina, wala na ang karne. Parang minamadali ni Harold ang pagtatadtad nito. Hindi na makatulog si Laika. Nakatulala lang siya sa kama habang pinapakinggan ang mga tunog mula sa kusina at si Harold naman abala pa rin sa pagluluto. Naririnig din niya itong kumakanta, pero may kakaiba. Parang sobrang lalim at medyo warat ang boses na halos hindi mo maintindihan ang tono. Wala siyang narinig na tunog ng mantika, marahil sabaw ang niluluto, lalo na't nakita niya kanina ang malaking kalderong nakasalang sa kalan. Ilang saglit pa, nagsimulang kumalat sa buong bahay ang amoy ng niluluto. Napakabango, amoy bulalo, pero napakunot si Laika. "Hindi ba't pata ng baboy ang nakita ko kanina? Bakit parang amoy bulalo ng baka?" Habang tumatagal, lalo siyang ginugutom sa amoy. Parang inaakit siya ng halimuyak mula sa kusina. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Hindi takot, kundi isang pakiramdam. Pakiramdam na hindi dapat. Makalipas ang ilang oras, narinig ni Laika ang pagdating ng isang kotse sa labas ng karinderya. Sinalubong ito ng yabag ni Harold. Mabigat, parang may binubuhat siya. Maya-maya lang, tumahimik na ang paligid. Ang huli lang narinig ay ang pagsara ng pinto ng silid ni Harold. Doon lang siya naglakas loob na lumabas. Tahimik ang kusina, walang tao. Malinis ang lahat, parang walang niluto kahit isang kaldero. Pero sa kabila ng kaba, matinding gutom ang nararamdaman niya. Dahan-dahan siyang nagbukas ng freezer. Naghahanap ng karne na maaari niyang lutuin para kahit papaano'y makakain siya. Habang patuloy siya sa paghahalungkat, parang lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may mali. Kapag nadapuan ng langaw ang karne na yan, sa kakabukas mo at pagbagal-bagal mo ng kilos, ikaw ang isasahog namin. Napapitlag si Laika. Si Harold pala. Hindi niya namalayang nasa likod na ito. Tahimik niyang sinara ang freezer. Samantala, inabutan siya ni Harold ng karne mula sa maliit na refrigerator sa gilid. "Mula ngayon, dito ka lang kukuha. Yan ang karne na para sa atin. Huwag mong gagalawin na nasa freezer. Ako ang bahalang magtadtad doon. Ikaw magluto lang. Dapat hanggang doon ka lang." Tahimik na tumango si Laika, pero sa loob-loob niya, mas lalo siyang kinabahan. Pritong baboy na lang ang pinili ni Laika bilang panawid gutom. Mas madali kasi itong lutuin. Ramdam na niya ang pagod at antok, pero pilit niya munang pinunasan ang kaba sa kanyang dibdiba. Kailangan niyang magpahinga. 4:00 ng madaling araw pa lang ay darating na si Aling Taba para simulan ang mga gawain, at pagsapit ng 5:00,
bubuksan na ulit ang karinderya. Pagsapit ng kinabukasan, maaga silang naghanda sa kusina. Sabay nagluluto sina Aling Taba at Laika. May kaldereta, giniling, paksiw, kare-kare, at minudo. Si Harold naman ay abala sa pagtatadtad ng karne sa likod. Si Aling Taba ang nag-aayos ng mga sangkap habang si Laika ang siyang sumasalo sa halos lahat ng pagluluto. Wala namang hirap iyon kay Laika. Sanay siya sa kusina at magaling talaga siyang magluto. Napansin ni Laika sa gilid ng kalan, may niluluto palang pansit bihon si Aling Taba. Kitang-kita niya ang sahog nito, lalo na ang atay ng manok na paborito niya. Natakam siya, kaya agad siyang humingi pagbalik ni Aling Taba. Ngumiti lang ang babae at siya na ang nagsandok. Napakunot noo si Laika nang mapansin na wala na ang atay na nakalagay sa plato niya. Pero hindi lang siya umangal. Laman tiyan pa rin yun at gutom na gutom siya. Habang kumakain siya, bukas na ang karinderya. Si Aling Taba ay abala sa pagtanggap ng mga suki, habang si Laika na Maya balik ulit sa pagluluto. Mula sa kinatatayuan niya, pinapanood niya si Harold na walang tigil sa pagtatadtad ng karne. Pansin ni Laika ang laki ng mga piraso. Sabi ni Harold, karni daw yun ng barakong baboy. Pero sa loob-loob niya, ganun ba talaga kalaki ang karne ng baboy? Pagkatapos maluto lahat ng putahe, lumabas si Laika para tumulong sa pagbebenta. Doon niya tuluyang napagmasdan ang mga kumakain. Hindi talaga normal ang kilos nila. Parang lahat sila gutom na gutom. Mabilis kumain, walang pakialam sa paligid. Nakakailang balik sila ng ulam, samantalang isang takal lang ang kanin na kinukuha. Parang ulam lang ang habol nila. Napaisip si Laika, kaya siguro malaki ang karne kasi puro patay gutom ang kumakain. Pero agad niya rin sinantabi ang iniisip. Siguro okay lang, baka ito rin ang dahilan kung bakit malaki ang sahod nila doon. Pagsapit ng tanghali, sobrang pagod na si Laika. Halos hindi siya makatayo sa dami ng gawain. Kaya saglit siyang tumambay sa kusina habang inaasikaso pa ang ibang niluluto. Habang nagpapahinga, napatingin siya sa may basurahan. May isang plastik na pula ang nakapatong sa ibabaw. Napakunot noo siya. May bahagyang bumabakat sa loob nito, parang daliri. Duguan yun at mukhang daliri ng tao. Nanlaki ang mga mata ni Laika. Hindi siya sigurado, baka namamalikmata lang siya. Pero hindi rin niya maalis ang paningin doon sa plastik na yun. Agad siyang tumayo at lumabas ng kusina. Ayaw niyang mahalata siya ni Harold na may napansin siya. Nang oras na ng tanghalian, hindi niya malunok ang pagkain niya. Kahit gutom siya, wala siyang ganang kumain. Pagbalik niya sa hapon para tumulong sa pagluluto ng panggabing putahe, puli niyang sinulyapan ang basurahan. Wala na doon ang plastik. Malinis, para bang walang nangyaring kahina-hinala. Muling sumapit ang oras ng pagsasara. Pagod na pagod si Laika, kaya imbis na mag-isip pa ng kung ano-ano, dire-diretso na siyang natulog. At mula noon, nasanay na siya. Araw-araw ganon ng takbo. May mga napapansin siyang kakaiba at kahina-hinala pero pinipili niyang baliwalain. Baka dahil sa pagod lang, baka dahil sa gutom, o baka dahil sa natatakot siyang malaman ang totoo. Samantala, hindi pa rin niya makasundo si Harold. Tahimik ito, malayo ang loob at tila may laging tinatago. At si Aling Taba, siya pa rin ang sumasandok ng pagkain ni Laika. Hindi siya kailanman pinapayagang kumuha sa sarili niyang plato. Isang gabi, hindi napigilan ni Laika ang sarili. Gutom na gutom siya at naaamoy niya ang bagong lutong dinuguan, ang paborito niyang putahe. Tahimik siyang lumapit sa kaldero. Sinandok ito ng marahan at halos hindi gumalaw ang hangin sa paligid. Habang sinasalin ito papunta sa kanyang plato. Ngunit bago pa man siya makalayo,
Ramdam niyang may mga mata sa likod niya. Paglingon niya, nandoon si Aling Taba. Tahimik, walang sinasabi, pero mabigat ang tingin. Wala nang sumunod na salita, pero simula noon, hindi na siya muling nagtangkang kumuha ng pagkain nang hindi ito ang nagbibigay. Lalo siyang kinilabutan dahil doon. Doon na niya napagtanto. Oo nga't libre ang pagkain pero may kapalit, may limitasyon. Hindi pala siya basta-basta pwedeng pumili. Lahat ng isusubo nila ay kontrolado. Napaisip siya kaya siguro may sariling maliit na ref para sa kanila ni Harold. Hiwalay sa mga karne ng freezer. May mga karne na para lang sa mga customer. At ang mga customer, hindi basta-basta. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman na para siyang nakakulong sa isang sistema na hindi niya lubusang nauunawaan, pero alam niyang may mali. Isang tanghali, muling dumating sa karinderya ang matandang lalaki. Minsan nang nagpabili ng espesyal na ulam. Tahimik siyang umupo sa sulok, pero hindi nakaligtas sa mata ni Laika ang bungkus ng pera na muli nitong iniabot kay Aling Taba. Gaya ng dati, tinanggap iyon ng babae na tila inaasahan na talaga ang transaksyon na iyon. Doon na siya nagpasya, hindi na sapat ang magmasida. Kailangan niya nang malaman kung ano talaga ang niluluto tuwing madaling araw. Ano ba ang laman ng kaldero? Bakit tila pinakamabango iyon sa lahat kahit hindi niya nakikitang hinahalo o tinitikman? Ngunit bago pa man niya maisakatuparan ang plano, naputol ito. Bago sila magsara, kinausap siya ni Harold. May darating daw na grupo ng mga lalaki sa hating gabi para magkatay ng baboy sa likod ng karinderya. Hindi raw ligtas sa labas kapag ganoong oras, lalo tiyak na magiinuman ang mga ito. Mas mabuting manatili siya sa silid, magkandado at wag lalabas kahit anong ingay pa ang marinig. Kung sakaling sumuway siya at may mangyaring masama, wala daw siyang maaasahan kay Harold. Bagamat puno ng katanungan ng isip, nananaig ang takot. Wala siyang nagawa kundi ang tumango at magkulong sa silid pagdating ng hating gabi. Pagsapit ng madaling araw, nalimpungatan si Laika sa sunod-sunod na yabag ng mga paa. Maririnig ang pagsayad ng tsinelas sa sementadong sahig. Sunod-sunod tila may higit pa sa 3 taong naroroon sa likod ng karinderya. Hindi nagtagal, may narinig siyang kalabog. Kasunod ay tunog ng bakal na tila sumasayad sa may sahig. Parang may kinakaladkad. Mabigat, malakas, parang katawan o baka imahinasyon lang niya. Sinubukan niyang ipikit muli ang mga mata, ngunit lalo lang siyang binabagabag ng tunog. Bawat sagitsit, bawat hila, bawat pagbulong ng mga lalaking naroroon, tila ba mas lalong lumilinaw. Sa ilalim ng pinto ng kanyang silid, sumisilip ang anino ng liwanag mula sa may kusina. Naisip niyang bumangon pero naalala niya ang babala, kaya nananatili siyang tahimik, naninigas sa kama, pinapakinggan ang bawat kaluskos, habang pinipigilan ang panginginig ng katawan. Ang hindi niya maintindihan bakit parang may umuungol. Kakaibang pag-ungol ang naririnig niya. Hindi iyon normal na sigaw o iyak ng hayop. May panginginig, may takot, parang tinig ng isang taong nasasaktan. Umiiyak, nagmamakaawa. May mga sandaling mahina, parang paos na paos, tapos biglang lalakas, puno ng hilab, puno ng paghihirap. Doon na halos masiraan ng bait si Laika. Ang mga mata niya ay nanlalaki, habang pilit niyang isinasara ang tenga gamit ang unan. Ngunit parang pumapasok ang tunog sa mismong dibdib niya. Parang sinasakal ang kaluluwa niya sa bawat ungol na iyon. Napayakap siya sa unan. Mahigpit, kagat-kagat ang gilid, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Pilit niyang pinapatahimik ang sarili. Pigil ang hikbi, pigil ang lahat. Ayaw niyang marinig siya ng mga tao sa labas. Ayaw niyang mahalata na gising siya. Pero ang katawan niya nanginginig, ang dibdib niya para nang sasabog.
At sa gitna ng lahat ng iyon, isa lang ang malinaw sa isip niya. Hindi baboy ang kinakatay sa likod karinderya. 2 oras ang lumipas bago tuluyang tumahimik ang likod ng karinderya. Paunti-unting naglalaho ang yabag ng mga lalaking dumating. Sa wakas wala na siyang naririnig kundi ang mahinang kaluskos ng mga gamit sa kusina. Si Harold nagluluto na naman. Walang mantikang kumukulo kundi mga kasangkot na sabaw lang. Muli, ayun na siguro ang espesyal na ulam. 1 oras pa ang nakalipas nang muling tumigil ang isang sasakyan sa may labas. Alam na niya na kung sino yon. Hindi man niya nakikita. Malinaw sa pandinig niya ang pagbukas ng pintuan, ang pagbati at pagbitbit ni Harold ng tila mabigat na bagay. Marahil ay ang bagong luto. Ilang saglit pa, umalis na ang sasakyan. Muling bumalik ang katahimikan. Ngayon mas tahimik pa sa dati, pero hindi na panatag ang loob ni Laika. Hindi katahimikan ng pahinga ang nararamdaman niya, kundi katahimikan ng isang bagay na dapat ay hindi naririnig dahil may tinatago. Kinabukasan tahimik ang paligid ng kusina. Pero ang dibdib ni Laika ay parang may rumaragasang tambol. Habang abala sina Aling Taba at Harold sa labas, mabilis siyang pumuslit, pumunta sa madilim na bahagi ng karinderya. Sa silid na malapit sa katayan, isang lugar na dati sinabihan siyang huwag papasukin. Malapit iyon sa banyo, kaya hindi halata ang kilos niya. Huminto siya sa harap ng pintuan. Wala itong kandado. Bahagyang nakaawang, dahan-dahan niya itong itinulak, sapat para sumilip sa loob. Amoy kalawang na bakal at luma. Halo na naamoy na natuyong dugo. Sa loob may mga lumang mesa, mga tabing, plastik, sako-sakong puti na tila may mga laman. At sa gilid, mga gamit na tila hindi para sa hayop. Mga kagamitan na para sa mas maselang paghiwa, mas manipis, mas pino. Napaatras siya. Isasara na sana niya ang pinto nang may mapansin siya sa gilid. Isang piraso ng damit na parang pang-itaas at may bahid ng dugo. Napahawak si Laika sa sariling bibig. Pilit na pinipigil ang pagsigaw. Nanginginig ang tuhod niya habang unti-unti siyang lumuhod para masilip pa ang lalaking nakagapos sa ilalim ng lamesa. Ang mga mata nito ay punong-puno ng takot at tila humihingi ng tulong gamit lamang ang tinig. Putol ang isang kamay nito, ang isa naman ay tila bagong hiwa pa lang. Basa pa sa dugo. Ang bibig nito ay nakabuka. Nangingitim ang gilid ng labi at wala na ang dila. Halatang sinadya upang hindi ito makasigaw. Nanigas si Laika, parang tinamaan ng kuryente ang buo niyang katawan. Hindi siya makakilos, hindi makaisip ng tama. Gusto niyang tumakbo pero parang nakadikit ang kanyang mga paa sa may sahig. Ang tahimik na karinderya ay biglang naging lugar ng bangungot. Kailangan niyang makaalis sa kwartong iyon pero paano? Paano kung may makakita sa kanya? At ang mas malaking tanong, ilang tao pa ang nawawala sa loob ng karinderya? Kaya naman pinilit ni Laika ang sarili na kumalma. Pilit niyang nilulunok ang kaba kahit nanginginig pa rin ang katawan niya. Dahan-dahan sang umatras mula sa ilalim ng lamesa. Pilit kinukontrol ang hininga para hindi mahalata ang takot. Paglabas niya ng silida, agad siyang nagtungo sa lababo at nagkunwaring naguhugas ng pinggan. Tila walang nakita, tulad ng dati. Sa loob niya nanginginig ang kaluluwa niya sa takot. Gusto niya nang umalis pero alam niyang isang maling galaw. Baka siya na ang sunod. Napaisip siya sa pamilya niya. Paano kung balikan sila kung sakaling tumakas siya? Paano kung pati sila'y mawalan ng ulo gaya ng mga misteryosong karne na ginagawang espesyal na ulam? Ang tanging magagawa niya ngayon ay magkunwaring wala siyang alam. Pero sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang gumawa ng plano bago siya tuluyang mapataya at isahog sa susunod na putahe.
Naisip niya ang dahilan. Hindi niya na kaya pang malayo sa kanyang ina. Alam ni Aling Taba na mahal ni Laika ang nanay niya. Noong dinahilan niya ang bagay na yon, naniwala naman kaagad ang babae at hinatid siya pauwi kasama ng sahod niyang sobrang laki ng dagdag. Bago siya iwan ni Aling Taba at inabot ang pera, tumingin ito sa kanya ng makahulugan. Parang nagsasabi na huwag siyang magsasalita. Naging mahirap kay Laika ang mga sumunod na araw. Laging bangungot ang iniisip niya. Yung mga hindi niya malilimutang eksena sa karinderya. Yung dugo ang lalaki. Yung tunog ng katayan at yung amoy ng mga karne. Pero kahit ganon, pinili niyang manahimik. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa natatakot siyang madamay, pati ang pamilya niya. Habang nilalagnat, parang ang katawan niya ay nagre-rebelde sa takot. Pero pinipigilan niyang magsalita. Baka kasi may makarinig at baka magdulot lang ng problema sa kanila. Magpasa hanggang ngayon, tinatago pa din ni Laika ang kanyang karanasan sa kanyang nanay dahil may koneksyon pa din sila kay Aling Taba. At hanggang ngayon ay buhay pa din ang koneksyon nila dito. Kaya hindi malimut-limutan ni Laika ang karanasan niya noong minsan siyang maging dalagang kusinera sa karinderya.